Paano kung ang pagkawala niya ay hindi aksidente? Ano ang nakita ng kanyang mga kaibigan bago siya tuluyang nawala? At bakit may nagsasabing may ibang nilalang ang may hawak sa kanya? Tahimik ang alon ng dagat sa Aklan. Isang normal na araw, isang simpleng outing. Pero sa loob lamang ng ilang minuto, may isang kabataang lalaki ang parang nilamon ng katahimikan. Ang kanyang pangalan, Jorus Flores. Isang estudyante, isang kaibigan, isang anak na bigla na lang naglaho, walang malinaw na paliwanag, walang sumigaw, walang nakitang eksaktong nangyari. At hanggang ngayon, ang tanong, ano ba talaga ang nangyari kay Jorus? Sa tahimik na probinsya ng Aklan, isang kwento ang lumabas na bumalot sa buong bansa. Isang misteryong nag-ugat sa puso ng komunidad at nagdulot ng takot at pag-aalala sa bawat tahanan. Sa lugar na kilala sa katahimikan at simpleng pamumuhay, biglang nabalot ng kaba ang mga tao. Ang pagkawala ng 15 taong gulang na si Jorus Flores noong Enero 29, 2025 ay nagdulot ng matinding pagkabigla. Isang ordinaryong araw na biglang nagbago ang takbo ng buhay ng kanyang pamilya at ng buong bayan. Ang nagsimula bilang isang masayang hapon sa ilog kasama ang mga kaibigan ay nauwi sa isang matinding paghahanap at matinding atensyon mula sa media na nag-iwan ng pamilyang nagdurusa. Ang bawat oras na lumilipas ay parang dagok sa puso ng mga magulang ni Jorus habang umaasa silang matatagpuan siya. Ang mga unang ulat ay nagsasabing isang trahedyang aksidente, isang batang tinangay ng agos ng ilog. Ngunit sa likod ng mga ulat, may mga tanong na hindi masagot. Paano ito nangyari? At bakit tila may madetalye na hindi tugma sa mga kwento ng mga saksi? Ngunit habang lumipas ang mga araw na walang sagot, bumaha ang mga tsismis at madilim na teorya sa social media. Ang mga haka-haka ay nagbalala sa takot at pagkalito, at bawat bagong post ay tila may bagong bersyon ng kwento. Ang pribadong kalungkutan ng pamilya Flores ay naging pampublikong panoorin habang nilalabanan nila ang kawalan ng katiyakan at ang walang humpay na agos ng maling impormasyon. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong bumibigat ang kanilang dinadala habang ang mga tao sa paligid ay patuloy sa paghahanap ng kasagutan. Habang sinusundan natin ang mga pangyayari, kailangan nating tanungin, ano nga ba ang tunay na nangyari kay Jorus? May mga detalye bang hindi pa nailalantad? Sa likod ng mga kwento at haka-haka, may mga katotohanang naghihintay na matuklasan. Biktima lang ba si Jorus ng ilog o may mas malalim na katotohanan na nakatago sa ilalim nito? Sa dilim ng gabi at sa ilalim ng agos ng ilog, may mga lihim bang hindi pa natutuklasan? Ito ang simula ng ating pagsisiyasat sa misteryo ng Aklan River. Para maintindihan ang pagkawala, kailangan nating kilalanin si Jorus Flores. Isang ordinaryong 15 taong gulang mula sa Banga, Aklan, minamahal na anak ni Rosebel at ng kanyang asawa, isang masipag na construction worker. Kilala si Jorus sa kanyang kabaitan, kanyang tawanan at kanyang malapit na grupo ng mga kaibigan. Ang kanyang buhay ay puno ng eskwela, pamilya at mga pangarap para sa hinaharap. Nag-aaral siya sa lokal na paaralan sa Aklan kung saan kilala siya bilang approachable at hindi palaaway. Walang kahit anong indikasyon na ang kanyang pangalan ay mapupunta sa isa sa mga pinaka-kontrobersyal na misteryo sa bansa. Ang pamilya Flores ay matatag, ang kanilang mga pag-asa ay nakatali sa maliwanag na kinabukasan ni Jorus. Ang kanyang pagkawala ay nagwasak sa ordinaryo at mapagmahal na pamilyang ito na nag-iwan ng sugat na maaring hindi na gumaling. Ang pagkawala ni Jorus ay tila isang paglabag sa natural na kaayusan. Isang paalala ng trahedya ay maaring mangyari kahit saan, anumang oras. Enero 29, 2025 ay isang tipikal na mainit na araw sa Aklan. Ang araw ay tirik at ang hangin ay mabigat sa init, tipikal ng isang hapon sa probinsya. Sa mga ganitong araw, ang mga kabataan ay naghahanap ng paraan upang magpalamig at magsaya. Nagtungo si Jorus at ang kanyang mga kaibigan sa ilog, isang paboritong lugar para lumangoy at magpalipas ng oras. Ang ilog ay parang pangalawang tahanan para sa kanila. Dito sila tumatawa, nagkukwentuhan at nakakalimot sa init ng araw.
Ang hapon ay puno ng tawanan at samahan. Walang palatandaan ng gulo, walang away, mga kabataan lang na nag-i-enjoy sa tubig. Sa bawat talsik ng tubig at sigaw ng tuwa, ramdam ang kabataan at kalayaan. Pero habang tumatagal, may napansing kakaiba ang ilan sa kanila. Ayon sa ilang testimonya ng kanyang mga kasama, may mga pagkakataon na tila nag-iisa si Joros. May mga sandaling tahimik siya at nakatingin lang sa dagat. May nagsabi na parang may iniisip siya. At pagkatapos noon, bigla na lang siyang nawala. Walang eksaktong nakakita kung paano. Walang malinaw na eksena kung saan siya tuluyang naglaho. Parang bigla na lang siyang kinain ng dagat. Sa mga araw bago ang insidente, walang kakaibang kilos ayon sa pamilya at kaibigan. Normal ang kanyang routine sa paaralan. Walang indikasyon ng problema o alitan. Ang Ilog Aklan, bagamat pamilyar, ay hindi mahuhulaan. Sa kabila ng ganda at katahimikan nito, may mga lihim itong itinatago na hindi agad nakikita ng mata. Ang kalmado nitong ibabaw ay maaring magtago ng biglaan at mapanganib na agos. Maraming beses na ring nagbabala ang matatanda tungkol sa mga delikadong bahagi ng ilog, ngunit madalas ay hindi ito pinapansin ng mga kabataan. Habang lumalangoy ang grupo, magaan ang kanilang kalooban, ngunit sa ilalim ng ibabaw, may panganib na nagkukubli. Hindi nila alam na ang araw na iyon ay magbabago ng takbo ng kanilang buhay. Ang mga pangyayari na sumunod ay naging pinakamabusising bahagi ng kaso. Mula sa kasiyahan, biglang napalitan ng kaba at takot ang paligid at nagsimula ang investigasyon. Ang mga pahayag ng mga nakasaksi mula sa kanyang mga kaibigan ang naging pundasyon ng investigasyon. Isa-isa silang tinanong, bawat detalye ay mahalaga, bawat kwento ay sinusuri. Ngunit habang kumalat ang kwento, ang kanilang bersyon ay kinuwestiyon at pinaluktot, na naglagay sa kanila sa sentro ng isang gulo na hindi nila inaasahan. Sa isang iglap, ang simpleng araw ng kasiyahan ay naging simula ng isang masalimuot na kwento na babalikan ng buong bayan. Biglang dumating ang krisis. Sa isang iglap, ang katahimikan ng ilog ay napalitan ng kaba at takot. Ang hangin ay lumamig, at ang mga ulap ay tila nagbabadya ng panganib na paparating. Si Joros, na walang kamalay-malay sa panganib, ay nahuli ng isang nakatagong agos. Sa isang kisap mata, tinangay siya palayo sa kanyang mga kaibigan. Nagkagulo, ang sigawan at takot ay naghalo sa hangin, habang ang tubig ay naging mas marahas. Ang kanyang mga kaibigan, walang magawa at takot na takot. Ang kanilang mga sigaw para sa tulong ay hindi nasagot. Ang ingay ng agos ay nilamon ang kanilang mga tinig. Walang sumaklolo, at ang oras ay tila bumagal habang lumulubog si Joros sa dilim ng tubig. Sa loob lamang ng ilang minuto, nawala na si Joros. Ang mga bula at alon sa ibabaw ng tubig ay tanging alaala na lamang ng kanyang presensya. Ayon sa kanyang mga kaklase, kasama nila si Joros sa tubig, tapos bigla na lang wala na. Akala nila lumanggoy lang palayo, pero hindi na siya bumalik. Walang sumigaw, walang nagsabi na nahirapan siya. Ito ang isa sa pinakamalaking misteryo sa kaso. Kung nalunod man siya, bakit walang nakapansin? Mabilis na kumilos ang komunidad, nagtipon-tipon ang mga tao sa pampang, umaasang matutunton pa siya. May ilan na sumubok sumisid, may ilan na tumawag ng tulong, ngunit tila huli na ang lahat. Ngunit nawala ang pag-asa habang lumubog ang araw at walang bakas ni Joros na natagpuan. Ang dilim ay unti-unting bumalot sa paligid, at ang malamig na hangin ay nagdala ng lungkot sa bawat isa. Ang opisyal na kwento ay isang trahedyang aksidente, ang kapangyarihan ng kalikasan na kumitil ng isang batang buhay. Ang mga autoridad ay naglagay ng tape sa paligid ng lugar, tanda ng isang malungkot na pangyayari. Walang nakitang palatandaan ng masamang gawain ng pulisya, at ang kanilang investigasyon ay mabilis na nagtapos. Para sa kanila, ito ay isang simpleng kaso ng trahedya. Ngunit ang kawalan ng katawan ay nagbigay ng puwang para sa pagdududa at hinala. Ang mga tao ay nagtanong, paano nawala si Joros nang walang bakas? Para sa marami, ang kwento ay tila hindi kumpleto, parang may mga detalye na hindi sinasabi o natatago. Sa bawat bulungan at palihim na usapan, lalong lumalalim ang misteryo. Ang espekulasyon ay nagsimulang kumalat, at ang mga tanong ay tila hindi mauubos. Naglunsad ang mga autoridad ng malawakang paghahanap, kasama ang mga divers at rescue team na naghalughog sa 77 kilometro ng Ilog Aklan. Kasama ang National Bureau of Investigation, sinuri nila ang mga sumusunod, ang lugar kung saan siya huling nakita, testimonya ng mga saksi,
posibleng masamang ginawa ng kung sinuman, at daloy ng tubig sa dagat. Sa kabila ng mga siyentipikong pamamaraan at araw-araw na pagsisikap, walang ibinigay ang ilog, walang katawan, walang pagtatapos, walang malinaw na ebidensya ng krimen, walang indikasyon ng sapilitang pagkawala. Ngunit, hindi pa rin maipaliwanag kung paano siya biglang nawala. Ang pamilya Flores ay dumanas ng matinding kawalan ng katiyakan, nakulong sa pagitan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa. Noong Pebrero 18, muling iginiit ng pulisya, walang ebidensya ng masamang gawain, isang trahedyang pagkalunod lang. Gayunpaman, nahirapan ang publiko na tanggapin ito. Paano nawala ng lubusan ang isang katawan ng bata? Malinaw ang opisyal na salaysay, ngunit lalo lang lumalim ang misteryo at nagsimulang lumitaw ang iba pang mga teorya. Ang paghahanap ng mga sagot ay naging paghahanap ng isang bagay, anumang bagay, upang ipaliwanag ang hindi maipaliwanag. Habang humahaba ang paghahanap, pumaha ang social media ng mga tsismis at teorya ng sabwatan. Isang Facebook post na ngayon ay burado na ang maling nagakusa sa mga kaibigan ni Joros ng pagpaslang na nagdulot ng matinding hinala. Pinabulaanan ng pulisya ang mga pahayag, ngunit nagawa na ang pinsala, pinalakas ng mga online personality at vlogger ang mga tsismis, ginagawang suspek ang mga saksi. Maging ang lokal na media ay nagbigay ng oras sa ere sa mga walang basehang teoryang ito, na lalong nagpalala sa paghihirap ng pamilya. Nahadlangan ang investigasyon ng maling impormasyon at nawala ang katotohanan sa dami ng ingay sa digital. Ang kaso ay itinampok sa kapuso mo Jessica Soho. Sa kanilang episode, ipinakita ang eksaktong lugar ng insidente, kinapanayam ang pamilya at mga kaibigan. Ipinakita ang mga detalye ng search operations. Tinalakay ang iba't ibang teorya. Mas lalo nitong pinukaw ang interes ng publiko. At dito nagsimulang kumalat ang iba't ibang haka-haka. Isa sa mga pinag-usapang bahagi ng kaso ay ang pagpasok ng psychic na si Jay Costura. Pumunta siya sa mismong lugar kung saan nawala si Joros. Ayon sa kanyang pahayag, may elemento sa dagat at ayaw siyang pakawalan. Sinabi rin niya na may presence umano sa tubig. Hindi umano basta aksidente ang nangyari. May puwersang humawak o humila kay Joros. Ang kanyang pahayag ay nagdulot ng takot at mas lalong nagpalalim ng misteryo. Ang trahedya ay naging pampublikong panoorin na ang katotohanan at kathang-isip ay lubhang magkakaugnay. Samantala, ang mengiay teorya at espekulasyon mula sa netizens ay lalo pang nagbigay ng ibang bigat sa kaso. Para sa iba, maaring aksidenteng pagkalunod lamang ito. Posibleng napagod o nawala siya sa balanse dahil malakas na agos ng tubig at baka hindi lang napansin agad ng mga kasama. May ilan naman na naniniwala na maaring may involved na tao sa kanyang pagkawala. May ilang netizens na naghinala ng kalapastangan, ngunit walang konkretong ebidensya. At karamihan ay lubos ang paniniwala na ang nilalang sa dagat ang siyang kumuha kay Joros. Kumalat ang haka-haka tungkol sa sirena o elemento na sinusuportahan pa ng pahayag ni Jay Costura. Bagamat walang scientific proof dito, ito ay naging viral naman. Habang tumataas ang espekulasyon, ang mga teorya ay naging supernatural. May ilang nagsasabing kinuha si Joros ng isang sirena, isang alamat na nakaugat sa lokal na kwentong bayan. Sumama sa gulo ang mga nagpapanggap na psychic at spiritualista na nag-aalok ng mga pangitain at maling pag-asa. Ang mga paggambalang ito ay nagpadala ng mga nagluluksa na voluntaryo sa walang kabuluhang paghahanap na lalong nagpakomplikado sa paghahanap. Ang teorya ng sirena ay nag-alok ng isang kamanghamanghang pagtakas mula sa malupit na realidad na naglilipat ng sisihin mula sa mga kaibigan o tadhana patungo sa supernatural. Ibinasura ng mga autoridad ang mga pahayag na ito na hinihimok ang publiko na magtiwala sa ebidensya, hindi sa kwentong bayan. Gayunpaman, sa kawalan ng mga sagot, ang kamanghamanghang ay naging hindi mapigilan para sa marami na lalong nagpalabo sa sitwasyon. Samantala, sa kalaunan, may natagpuang katawan sa dagat. Ayon sa mga ulat, pinaniniwalaang ito ay si Joros. Matapos sumailalim sa proseso ng pagkilala, nakaranas ng matinding emosyon ang pamilya. Ngunit kahit may natagpuan na, hindi pa rin nasagot ang pinakamahalagang tanong. Ano ang tunay na nangyari sa kanya? Kaugnay nito, ayon sa ulat ng Rappler, maraming maling impormasyon ang kumalat online. May mga fabricated stories na hindi totoo at nagdulot ito ng kalituhan sa publiko. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit naging komplikado ang kaso.
Para sa pamilya Flores, ang online na gulo ay isang pangalawang trahedya. Nagkaroon ng problema sa kalusugan ng ama ni Joros dahil sa stress, habang si Rosbel ay pampublikong nakiusap na itigil na ang mga shismis. Kung gusto ninyong tumulong, tumulong lang kayo, pakiusap niya. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa ingay. Ang kalungkutan ng pamilya ay lalong lumala dahil sa kalupitan ng viral na maling impormasyon. Bilang tugon, nagtipon ang komunidad ng Banga para sa isang candlelit tribute bilang paggunita kay Joros at pagsuporta sa kanyang pamilya. Ang gawaing ito ng pagkakaisa ay malaking kaibahan sa gulo sa online, isang paalala ng totoong batang nasa likod ng mga balita. Ang pakiusap ng pamilya ay simple, hayaan silang magluksa ng tahimik at alalahanin si Joros kung sino talaga siya. Mahigit isang taon na ang nakalipas, nawawala pa rin si Joros Flores. Hanggang ngayon, may mga tanong na wala pa ring sagot. Bakit walang nakakita ng eksaktong nangyari? Bakit parang bigla na lang siyang naglaho? May papel ba ang sinasabing elemento? O isa lamang itong trahedyang aksidente? Tapos na ang paghahanap, ngunit nananatili ang sakit. Para sa mga autoridad, sarado na ang kaso. Para sa pamilya Flores, isang bukas na sugat, walang katawan, walang pagtatapos, walang katapusang paghihintay. Sa katahimikan ng dagat, tila may mga kwentong hindi kailanman mabibigyan ng kasagutan. Si Joros Flores, isang pangalan na naging simbolo ng misteryo, takot at katanungan. At habang patuloy ang pag-agos ng alon, nananatiling bukas ang tanong, ano nga ba ang tunay na nangyari sa kanya? Ang kwento ni Joros ay isang babala tungkol sa kapangyarihan ng social media na baluktutin ang trahedya at palakihin ang sakit. Pinilit nitong harapin ang ating kolektibong responsibilidad na hanapin ang katotohanan at magpakita ng empatiya. Ang ilog ay nagtatago ng mga lihim nito at ang katotohanan ay maaring hindi na lumabas. Ito ba ay isang trahedyang aksidente o may mas malalim pa? Maaring hindi natin malalaman. Ang nananatili ay ang kalungkutan ng isang pamilya, ang pagkawala ng isang komunidad at ang nakakapagabag na tanong, nasaan si Joros Flores? Ang katahimikan ng tanging sagot niya. Kung ikaw ang naroon sa araw na iyon, ano sa tingin mo ang nakita mo? Sa tingin mo ba aksidente lang ito o may mas malalim pang dahilan?